especially for you, Eliza. Tama? Eliza and Vance. Ikaw ba si Eliza? Yes. Oh. Ikaw to? Ikaw po. Yes. Ganda mo naman sa personal. Tsaka You're si so Vance. pretty in person. Thank you po. Tsaka si Vance. Alam mo ba apelido ni Vance? Ano? Ramos po. And Roses. Ang paano niya? Vance and Roses. Ano apelido ni Vance? In a Blue Moon. Once in a blue moon. Vance. Ayan. Apelido niyang Vance. Oh. Ano yung pangalan ni Vance? Hamburger. Hamburger Vance. Natawa siya doon. Just once. Just Vance! Just once. Just once. Iba kasi siya mag-isip. Oh. Advance. Namula yung liig niya doon sa joke. Namulay. Ay, may kumagat. Ano to? Iba yung suot mo kanina. Tingnan mo may pula, oh. Bakit? Ano yan? Ilampas mo eh! Namulala. Sa sobrang puti mo, konting kibot, may pula ka. True. Para ang babata nyo pa. Ilang taong ka na ba? 18 years old po. Ikaw, Vance? 19 po. 19. So, kailan kayo, anong edad mo nung naging magjowa kayo ni Vance? 17 years old po ako noon. Siya po, 18 po. 18. Oo. Nagtagal ba kayo? Ilang years? 4 months po, naging official lang. Tapos yung ligawan po, 10 months. Hindi, yung kabuuan ng ligawan. relasyon nyo, magmula nung nagsagutan kayo. 4 po. 4 months lang. Mas mahaba pa yung ligawan Correct. doon sa jowaan, no? Oo nga. 10 mas ligawan. Parang bitin yun. Bakit? Pero bago nating ungkatin yung past nila, paano ba kayo nagkakilala? Paano kayo Yeah. nagkakilala? Saan kayo nagkakilala, Vance? Gwapo ni Vance, oh. Tangos Ganda ng ng ilong. mata. So, ano yung pinag-uusapan natin? Paano kayo nagkakilala? Paano kayo nagkakilala, Vance? Saan? Nagkakilala po kami sa burol po ng lola ni Eliza. Sa burol. Apo. Sa burol. Galing, ha? Habang sa lugar kung saan may patay, may sa pusong burol. nabuhay. Ay! Galing! Lilet. Ay! Anong tatay? Anong title? Kahit bata pa ako. Kahit bata pa ako. Is correct. Yun. So, hindi kayo magkakilala, no? Nagpunta ka lang sa burol ng lolo niya? Opo, kasi po, tropa po siya nung pinsan. Ng lolo mo? Pinsan ko po. Tropa po siya ng pinsan ko. Tropa ng pinsan mo, tapos nakiramay ka dun sa pinsan niya, kaya ka nandoon. Yes po. First time mo siyang makita nun. First time po, pero matagal ko na rin po siya nakikilala. Kilala? Nung ko po, best friend, yung tropa ko po. So, nakikita muna si Alay sa Dati before. pa sa best nakita ko na friend. rin po. Personal. Opo. So hindi mo siya first time makita noon. Oo. Nakita mo na siya before. Before lang. Pero hindi lang kayo nagkakatsikahan. Hindi po. Walang contacts. Doon lang sa wake. wake. Doon kayo nagkakilala first Yes, time. First meeting lang yan, first meeting. Opo. Nagpunta ka ba ron talaga para makiramay o para sa mamon? Sa mamon o sa Big C Apple? Nakikiramay ka talaga? Nakikiramay po kasi gawa po nung kaibigan ko. So, doon kayo nagkita. Pero hindi pa kayo nagkwentuhan noon, nagtsikahan. Hindi po. Nakita ko lang po talaga siya. Hindi po kami nagpansinan talaga nun eh. Maganda siya nung gabing yun? Maganda po. Pogi ba siya nun? No po. Napansin agad ni Eliza. Tapos nagligawan kayo. 10 months. Tagal, ah. Bakit nagtagal ng ganun? Kasi po parang, hindi ko rin po alam eh. Kasi siguro po hindi rin ako na pressure na sagutin ko siya. Wala po talagang ganun. Hindi ka rin man yung G na G masyado na magka-jowa na. Opo. Gusto ko rin po kasi kilalanin ko rin po talaga bago ko po sagutin ganun. Siguro parang yung pagkakagusto sa isa't isa, parang hindi pa ganun kalakas, no? Kalalim. Kaya tumagal. Kinilala mo muna maigi. Naalala ko nagkaganyan ka. Anyway, so ganun. Hindi pa kapag ganun ka-excited magkaroon ng boyfriend. Kasi di ba iba sa sobrang excitement, di ba? Join ko na nga to. Gusto nila agad-agad. Pag gustong gusto. mo. Oo. Oh. Ako po hindi naman kasi parang
pinaano rin po sa akin nila mami na dadating din naman ganun. Hindi naman kailangan madaliin. Kung para sa akin, para sa akin. First mo ba siya? Talaga. Okay. Ikaw, buti hindi ka naman nagmadali na. Uy, tagal 10 months na to, ha? Yung mga nag-apply ng trabaho, 6 months lang, tapos na. Ako 10 months, hindi dito pa. Tsaka Wala pang hindi tumigil, 10 months. Yes po. Bakit, paano mo na-survive yung 10 months na? Anong gusto mo sagutin? Yung bakit o yung paano? Paano mo na-survive yun? Ano po, feel ko kasi mag-work talaga kami nun. Ang ganda rin pala ng mata mo. Oo, pati kilay niya maganda. Hindi mo yung mata. Dalawa, hindi lahat ng mga tao parehong maganda. Yung mata. At saka ilong. Nakatingin ka sa akin. Sa'yo, ang ganda ng mata mo. The eye is the window. Bakit window? The eye is the window. The eye is the window of the soul, di ba sabi na? Your eyes are the windows of your soul. Can you see from my eyes? Sinisip ko pa. Nag-isip pa siya kung anong tamang prepositional phrase. Parang telegrama lang. What can you Ano see bang from my tamang prepositional phrase? Mas maganda na yung pinag-iisipan. Maganda mata mo. Talaga. Bakit mo nasabing maganda ang aking mga mata? Yung mata mo kasi yung parang nakapagpahinga pero pagod pa din. Sadya yan. Tawan-tawa. Nakakita ka na ng mata ng talakitok? Ay, tawan-tawa talaga. Mas lumakas yung tawa ng Ang madlang gaganda ng mata niyo. Perfect eh. Di ba? Amin mo, hindi ka naman na-open sa sinasabi ko eh. Doon ka sa mga reaction niya. Doon siya talaga Talaga na-hurt. yun. Pinamumukha yun talagang hindi maganda mata ko. Oo. Kasi ang ganda. Wow, tawang-tawa. Grabe. Yang hiya. Mataba pala ang mga flower horn, no? Hindi yan. Ano? Dolphin yan. Dolphin. Wow, parang duelo na to. Kasahan na to. Dami ng camera. Sino unang puputok? Ano? Sino unang puputok? Dami ng kalaban. Dami ah. Dami ka lang. Dami, Oy, ang dami, Ayan! Buti may dumating na tangke. Ay, di yung tangke. Si Dampo yan. Dami yan. Parang papasasabugin na tayo nitong tatlo. Wala kami kinalaman. Pagod ako. Ituloy natin to bukas. Tapusin na natin to. Okay. So, okay na. 10 months. Sabi mo. Ligawan, 10 months. Paano, teka lang. Paano tayo napunta sa talakitok? Yung mata kasi, pinansin yung mata ni Ganda ng mata niya. Ay, yung mata. Anyway. So, 10 months. Buti hindi ka nagmamadali na, uy, isang buwan na ako nanliligaw. Ang tagal mo naman sagutin. Hindi po. Bakit? Parang ang pangit naman po sa babae na parang pinipilit mo agad yung sa Nasagutin relation. ka, Opo. Pero nararamdaman mo naman na may pag-asa ka. Opo, nararamdaman ko naman po. Hindi, pero syempre, di ba may mga times naiinip ka din, di ba? Parang ang tagal naman na. Hindi mo ba naramdaman yun? May bored days, pero inisip ko pa rin yung may panahon pa naman eh. Bata pa. Bata pa. That's how much you really liked her, kaya you were willing to wait. Yes po. Oo. Naging inspirasyon mo siya. Yes po. Okay, kaya okay siya sa family niya? Yes po. Nakakapunta ka sa bahay nila? Opo. Ano yung sa loob ng 10 buwan na panliligaw mo? Ano yung peak ng feeling mo, ay ito, lahat ng pati pamatot pangulo ko na itaya ko? Anong effort yung ginawa mo? Nagbigay ka ba ng bulaklak? Regalo po. More on regalo. Anong regalo? More on foods po eh, mga pagkain po. Pagkain. Hindi kasi di ba, dati natatanda ko, meron akong kakilala na sabi niya, nung feeling niya daw, parang ang tagal na, tapos feeling niya wala namang nangyayari. Oo. Nasagot daw siya, feeling niya, naitodo niya, yung panliligaw niya, yung moment na, dinate niya daw yung girl nung concert ko. Oh. So, pinag-ipunan ko pa yun, 10,000 yung sa harapan. Yes, oo, mahal. 10,000 yung nasa harapan. Kasi, hindi niya alam, nabigla siya na yung si girl pala, fan ko.
Tapos sabi niya, nung nakita niya daw yung poster nung, ay, gusto kong manood niyan. Kaya lang ang mahal ng ticket. Estudyante pa sila. In-effort niya daw yung makabili ng ticket sa concert ko. Pinag-ipunan. Tapos, Inipon. sabi niya, magdi-date lang sila sa Cubao. Tapos dinala niya sa Araneta, nagulat siya, manonood sila ng concert sa harapan. So, yun yung todo. Yung parang lahat na ko, kahit, di ba, ito na yung huli. Pag hindi ko pa siya nakuha dito, ay ewan ko na. Yes. Tsaka hindi ka malilimutan nun. Correct. Kaya yun ang tinatanong, ano yung talagang, di ba pag naglalaro ka, todo na to, pati pamatot, pangulo, yung last hurrah para mapasagot mo siya. Ginawa mo kay Eliza. O wala naman kasi mga bata pa kayo nun. Wala. Naghantay ka lang talaga na Antay lang sagutin po ka. talaga. Opo. Okay. Naghantay lang siya. Ikaw bang may ganun? Ay, si Paulo. Ay, si Paulo. Si Ryan. Si Paula tuloy. Si Ryan. Ano yung pinakatodo mong nagawa para masiguro mong sasagutin ka na ni Paula? Ako, unang date pa lang. Yung unang date namin, concert mo eh. Ah, talaga ba? Oh, sa June 2, 2023. Oh, Yung Araneta. sorry, ikaw yung nakwento Siya ko yung kanina. 10,000. Wala yung nag-ipon. Hindi siya yun. Okay. Tapos, talaga, hinatid ko siya. Tapos, umakyat ako sa bahay. Para yung nakikita ng pamilya ng pure yung intensyon ko kay Paula. Oo. Tapos, nakakilala ko yung pamilya niya. Tapos, for how many days, sabi niya sa akin, ang bait mo talaga, swerte ko, meron ako kaibigan tulad mo. Sinabi ko talaga sa kanya yung intention. Hindi ako, ang tingin ko sa'yo, hindi kaibigan. Naliligaw ako. Ayan. Akala nung girl, mabait lang talaga si Ryan. Tapos kala ni girl, Kaibigan lang. friends sila. Tapos sinabi niya, hindi ako friend. Hindi yun ang intention ko. Gusto kitang maging girlfriend. Yes, yun yung, basta, naging honest ako lahat Oo. sa kanya. Effort. Yes. At saka yung Dumalaw ka ano, sa bahay. ginamit mo na din ako bandang huli para ma-impress yung nanay niya, di ba? Very. Sobra. Thank Very. you. Nag-engage ako kasi 80% dahil sa'yo. Ano ginawa? Super love kasi ako ng mami ni Paula. Ang cute. Tapos, papa-video greet siya sa akin. Mami, patiin mo si Tita. Yes, ganito, Mother's ganito. Day. Oo, Mother's Day. Birthday. Ganon. Lahat ng family occasion, binati mo, mami. Thank you so much. So, ikaw pala nag-effort. Oo, super video greet ako. Tapos pumayag yung nanay niya, nakipag-date kami dalawa kasi concert mo. Ayun. Katuwa. I love you, mami. I love you too. Yung parang gano'n na effort, Vance. May ginawa ka bang extra effort para ma-win mo yung heart ni Eliza? Grabe yun ha. Hindi ko na-imagine Wala na pa. magagawa. Wala Sa pa edad eh. niyang yun ha. Grabe yung effort na yun. Ramdam na ramdam ko eh. Diba? Para sa age niya ha, ang ano nun, Saka super. kahit sinong babaeng gano'n. Diba? At kung ako, kunyari, parents mo ko, I will be very proud of you na, oh my God, nagawa to ni Vance. Yes. So, okay ba yung first boyfriend experience mo kay Vance? Sa akin, okay naman po kasi na-feel ko naman po na genuine po, pure, ganun. Yung dating sa akin ng pagkakasabi, parang sakto lang, okay lang naman po. Ganun lang. Opo, siya. kasi- Hindi naman siya ganun kalalim. I mean, minahal ko po talaga. Like, binigay ko rin naman po yung alam kong paano mag-love, ganun. Pero hindi po yung parang magmumukmuk ako ng sobrang tagal, ganun. Kinaya ko naman po ng wala din siya nung after, ganun. Okay. Feeling ko hindi siya ganun nasaktan din ng malala. No? Mas nasaktan po siya nung Mas nag-end. nasaktan siya. Bakit? Sino ba nakipaghiwalay? Ako po. Si Eliza. Kaya, bakit? Kasi po, may mga ginagawa po siya na parang paulit-ulit. Tapos, magbabago lang po siya ng first few days. Tapos, pag ano na, ganun na po uli. Ano yung mga bagay na yan na hindi mo nagugustuhan na paulit-ulit niyang ginagawa? For example po, yung pag with friends, tas minsan sinisekreto niya po sa akin sino yung kasama niya. Kasi alam niya po, uncomfy po ako dun sa mga kasama niya. Sinisekreto niya po sa akin. Malalaman ko pa po sa iba. Like, ilang araw pa po makalipas, ganun. Hindi niya po talaga sinasabi. Sino ba yung mga kasama niya? Boys or girls? May mga girls din po kasi. Tas parang may girl doon na parang kabiruan or parang kaanuhan nila dati na parang may gusto sa kanya. Ganun. So parang ako, naging uncomfy ako. Kasi inopen ko naman po sa kanya yun. Tapos ikaw kinukubli mo yung mga rampa mo.
Di mo sinasabi sa kanya. Opo. Tapos na-hurt siya. Bakit mo tinatago? Dahil may ginagawa kang alam mong ikagagalit niya? Or para lang walang issue? Para wala pong issue, tsaka ayoko rin po kasing lumala yung sa amin dalawa. Like, halimbawa, nung hangout namin ng mga friends ko, tapos pag sinabi ko yun, panigurado magagalit siya. Ganun. Hindi ako papayagan pumunta doon sa... As in, grupo mo ba talaga yun? Sila talaga yung mga barkada mo? Yes po, tropa, ganun. Pero hindi niya bet yung mga tropa mo? Opo. Pero sinasama mo ba siya minsan doon sa mga lakad? Ay, hindi po. Kasi bawal po siya eh. Hindi rin siya pinapayagan. Pero nagsasabi ka kay Eliza na aalis ka kasama ng tropa mo. Opo, nagsasabi rin po ako. Pumapayag ba siya? Or pag sinabi niyang hindi, tumutuloy ka pa Hindi din? sumasang-ayon si Eliza sa sinasabi mo. Gumanon siya sa akin parang, Meme, hindi ipagtanggol mo ko. Parang tingin siya sa akin eh. Hindi siya nagsasabi sa'yo. Minsan nga po, andun na siya, tas wala nang magagawa, tas minsan di talaga. Ganun. Ang ayaw mo lang naman, okay ka ba sa barkada niya? Except dun sa fact na merong isang babae dun na May gusto. kinaaaningan mo eh, di ba? So, ayun. Kasi may babae dun na kinaaningan niya. Ano bang eksena niyo ng babae? Yung totoo. Yung sa amin lang po kasi, parang tropa lang talaga po eh. Ganun. Bibigyan ng mali siya. Tropa nga lang. Kayo lang naman na nag-iisip yun. Eliza, ikaw mahal po, Eliza. Tropa lang. Ganyan, Eliza. Tropa lang naman eh. Hindi mo ba sinubukan ipaliwanag kay Eliza? Natakas na lang ako. Ayun. Yung sinasabi niya, tropa lang naman daw. So sinasabi mo mali yung hinala niya. Nagsabi na rin po siya sa akin about dun sa girl na tropa ko po. Aware naman po ako dun. Tapos, kumbaga may boundaries po. Umiiwas na rin po ako sa baba. Iniiwasan mo naman. Kasi alam ko nga na ayaw ni Eliza dun sa Pero yung may girl gusto na yun. sa'yo, barkada mo din. Alam po? Yung may gusto sa'yong babae, barkada mo talaga? Yes po. O Opo. sumasama lang siya sa grupo nyo kasi nga may gusto siya sa'yo? Barkada po talaga. Sabi niya kasi paulit-ulit daw. So, ilang beses yun. Nag-aaway kayo, paulit ginagawa mo pa rin daw. Yes po, aminado po ako. Alam ba ng tropa mo na nagsiselo si Eliza pag magkasama kayo? Alam po. Pero pinaninindigan mo na wala talaga yun. Mali yung ano niya. Yung nararamdaman niya or iniisip. Kutob. Oo, yung kutob niya. Mali po. Paano yung reaction, Eliza? Nasabi, mali daw. Oh, yeah. May na-prove mo ba na tama yung Galing na po kasi sa mga iba rin nilang tropa eh. na? Noon nagkagusto nga po sa kanya. Tapos siya, inaano niya po talaga na wala daw ganun. Mismong mga tropa niya na yung nagkikwento. Hindi, pwedeng may gusto sa kanya si girl, pero siya. Baka wala. Oh, may Paano gusto yung ba behavior niya? Siya po kasi, alam niya na pong ano ako dun, sama pa rin po siya ng sama. As in, kahit may mga hangout naman nga po sila na wala yung girl, okay po, ganun. Minsan nga po, hindi pa siya sumasama. Pero pag kasama na yung circle ng mga girls na yun, lagi pong kailangan nandun siya. Yeah, ako sa akin lang naman, feeling ko valid yun. Kasi kunyari si Ayon, may rampa, tapos may kasama siyang alam kong umaaura sa kanya. Hindi ako magiging komportable, mabibisit ako dun. Oo, nakakainis yun. Kahit sabihin pa natin na wala namang ginagawa yung partner ko. Pero yung mere fact na lagi niyang kasama, tapos yung babae constant na umaaura sa kanya, nakakapikon, mapipikon ako sa ganun. Pero mahirap din naman kasi sa kanya kung grupo niya kasi talaga yun. Alam mo, iiwan niya yung grupo niyo, tapos magtatayo siya ng panibagong grupo. Siya mahirap yun kasi may mga certificate of incorporation. Oo. Natayo na yung grupo na yun. Oo, di ba? Yung mga certificate of incorporation. Tsaka isa pa, medyo nagkaroon talaga ng problema kasi nga hindi pinapayagan si Eliza lumabas. Hindi makasama. Hindi man lang makapunta ron para makita yung totoong sitwasyon. Totoo din naman. Diba? Mahirap eh. Tsaka mahirap din for Ayoko Eliza. na. Oo. Di ba tapusin natin to? Di ba tayo tapos? Mahirap to. Lalagpasan natin to. Ang dami ko nang iniisip, dumagdag pa kayo. Hindi ba dumating sa point na
tumatawag ka sa kanya kapag nandun siya kasama. Or Tapos pinapauwi. sasabihin mo sa kanya, Dumating po sa ganun. Kasi nga po, pag nga rin kasama niya, Video call. hindi po siya nag-update, di siya sumasagot. Ganun. Ay. Kaya po parang ako, lalo akong parang nagdududa. So parang nalilimutan ka niya pag kasama Opo, niya yun po. barkada. Hindi ka sumasagot, Vance. Busy. Minsan po patay yung phone. Ganun po. Bakit nagpapatay ng phone? Lobat. Ganun. Sus. Sa lobat. Wala, sa tropa niyo walang may dalang charger. Oo, ano. Walang may dalang charger. sa panahon ngayon, okay lang na hindi ka Power makakain, pero matcha-charge mo yung phone mo. True din. Tsaka di ba ngayon kahit sa ang mga tindahan, Yung battery establishment, pack. Di ba yung battery Di pack? ba may nahuhulugan ng mga piso-piso pwede ka mag-charge? Ma-charge, makikicharge. Ganun. Piso? Oh my God, that's so affordable. Ano ba yun? Minsan talagang sinasadya mo ba na malobat o talagang gamit ka ng gamit ng phone hanggang sa malobat? Gamit ng gamit po hanggang sa malapat po. Oh, or pinapatay mo kasi ayaw mo nang makitang kinukulit ka niya sa messages. Ganon. Ganun po. Oo, may ganun din. Aminado naman siya. Aminado naman siya. Aminado naman siya. Oo. So, di ko alam. Siguro, ang hirap nga nun para sa inyong dalawa kasi hindi mag-swak eh. Oo. Hindi mag-swak, hindi ma-figure out kung mali ba talaga. 'Di ba? Kasi hindi ko malaman talaga kung mali 'yun eh. Kung 'di ba, kung sumasama pa rin siya sa grupo niya kahit may babaeng may gusto kasi nga sabi niya, grupo niya talaga 'yun. 'Yun talaga yung immediate group of friends mo. O may iba ka pang grupo na pwede namang samahan na one of the many lang sila. Yun na po mismo. So Halos yung lahat. immediate, 'di ba? Yung ganun. Pero hindi mo rin talaga maiaalis sa kanya yung effect nung nakaka-anxiety yun. Yung ganyan. Kaya ang sad kasi nandun kayo sa sitwasyon na ang hirap i-figure out at yun nga, nahirapan kayong i-figure out kaya may isa sa inyo na nag-decide na tama na, sakit na to sa ulo. No? Pero meron bang pagkakataon, Eliza, na pinapili mo siya na huwag ka na sumama dyan o sige, maghiwalay tayo pag pinili mo pa rin Or siya? ako na lang piliin mo kesa yung friends mo. Pag po alam kong like inuman yung pupuntahan, sinasabi ko po, pupunta ka talaga dyan. Alam mong hindi nga ako komportable sa mga kasama mo. Ganun po. Hindi yung parang ako o sila, ganun. Wala naman. Hindi naman naman ganun. po. Kasi maiintindihan ko naman po kung sasama nga po siya doon. Kung mag-update lang din po siya if andun siya. Habang andun siya. Na-meet mo na yung babae na yun? Parang di pa po eh. Nakita mo na yung Nakikita ko po picture? siya. Sa picture, Opo. maganda yung babae. Opo, maganda. Nakaramdam ka talaga ng threat. Sakto lang po kasi mukha rin naman po kasi siya mabait. Daga siya. Hindi babait na gano'n. Kasi yun eh. Kaya ka magkakaroon ng ganong damdamin. Kasi threat. Di ba? Kasi kung alam mo naman, kung di mo nararamdaman na, ay, hindi to threat sa akin. Kahit sumama ka pat harutin mo yung jowa ko. Kalma Hindi ka to lang. threat, pero yung ganon yun. So, mas mabuting umalis ka na lang sa relasyon kaysa stressin ka pa niya. Di ba? Valid yun, di ba? Kasi your relationship with that one special person or love, yung love, ang sarap dun pag nai-inspire ka eh, di ba? Pag pinapasaya ka, di ba? Pero pag sinimulan ka na talagang stressin ng love, ang sakit niya talaga sa ulo. Yung iba matapang talaga na, ayoko agad. Yung iba nahihirapan eh, pumitaw. Ikaw, lakas ng loob mo na pumitaw ka agad. Kinaya ko po kasi nakikita ko rin po na parang ayaw niya magbago, ganun. So, ako na lang po nag-out sa kanya. Umalis na lang po ako sa kanya. Hindi mo ba siya hinabol, Vance, nung nakipaghiwalay si Eliza? Hindi na po kasi alam ko na wala na talaga. Kasi napansin ko po nung before kami mag-break up po na ang dry na mga replies niya, cold, ganun po. Pero nung time na yun, tinanong ko sa kanya kung bakit ganun yung chat niya. Sinagot niya wala lang daw, ganyan. Tapos tinuloy-tuloy ko pa rin. Ganun pa din. Tapos nung time na nag-break up kami yun, bumigay na. Yun, wala na.
Tapos, kamusta ka nung brinig ka? Nasaktan ka? Painful o ay wala na o di pwede na akong wala na sakit ng ulo o masakit lang sa simula, uminom ka lang ng ilang araw tapos wala na. Andun po yung pagsisisi. Naramdaman ko po yung nararamdaman niya nung kami pa. So anong nangyari sa iyo no? Nung nakaramdam ka ng regret, panghihinayang, mga ganyan ba? Opo. Anong nangyari sa iyo noon? Sobrang lungkot po. Sobra. Like paano? Hindi ka nakakalabas ng kwarto? Hindi ka na muna lumalabas? Did you cry? Tuwing gabi po naiyak. Tapos, yung pinsan niya, yung best friend ko, yun yung Nagpakilala tinatakbuhan ko po. Talaga. Tapos umiiyak ka. Hagulgol. Opo. Yung tipong pag iniisip mo, masasabi mo, grabe, ang pangit ko nung mga oras na yun, ang dugyot ko sa iyak. Yes. Ganon. Opo. Opo. Umiiyak ka sa barkada mo. Kasi di ba yung mga lalaki, yung umiinom, alam mo may pinagdadaan, hindi nagsasalita, bigla na lang may iyak pero hindi tinutuloy. Magtatago, oo. Yung iba naman, hagulgul talaga. May napanood akong video, di ba? Oh, pinakamalit ako sa Kung napapalagay sa ikaw pa rin, mahal ko! Ganon, di ba? Ganon ka Ganon ba? ka ba? Ganun po ako. Ano po kasi ako, parang soft-hearted po. Ganun po. Ano yung paulit-ulit na tinatanong mo nun sa sarili mo at yung sinasabi mo sa sarili mo? Ano po, sana inayos ko yung sarili ko para lang sa amin dalawa. Kung ulitin mo yung nangyari, kung babalik ka dun sa araw na pupunta ka sana dun, tapos ngayon alam mo na pag pumunta ka, maghihiwalay kayo, pupunta ka pa din o hindi na? Pupunta po. Pupunta pa din siya. Hindi, pinapayagan naman siya eh. Kailangan gusto lang niya mag-update lang. Pero pinapayagan ba talaga? Kasi merong iba, di ba? O sige, pumunta ka. Pero pag yung sagot, pwede ba akong, ikaw, pumunta ka. Bahala. Parang So labas kahit sa sinabing, sige, hindi ka pupunta kasi alam mo kung nagmamaasim siya. Di ba? Ano ba pwede ba talaga? Oo na nga, pumunta ka na nga. Ikaw bahala kang laki mo na. Tapos, di pupunta ka. Pagpunta mo, babe, nandito na ako sa ganyan. Hindi magre-reply. O, di ba? Yung pinayagan ka, pero pag nandun, hindi magre-reply. So, imbis na mag-enjoy ka, maaaning ka, uuwi na nga lang ako kasi nagmamaasim na yung isa. O yung iba naman, nandiyan ka na? Video call. Ayun. Hirap din niya. Patingin. Oh. Sino kayo? Ikot ka, ikot. Oh. Check kung sino mga tao. Oy! Oh! Bakit iba yung kalendaryo? Hindi dyan yun. Yung kalendaryo. Ang napansin? Grabe yung... Oy, hindi ganyan ang kalendaryo doon. Patingin. Linaw ng mata. Nasa ka na? Nasa kwarto. Kwarto yan? Oh, patingin. Katukin mo yung dingding. Oh, simento yung inyo eh. Hindi naman ganyan. Aning. Diba? Yung Aning na aning yun. aningan. Yun ang mahirap kasi pag kayong magjowa, kung dati lambingan kayo na lambingan, tapos umabot kayo sa puntong aningan na lang kayo ng aningan. Praningan kayo ng praningan. Yun, hindi na siya healthy. Hindi na healthy. You don't spark joy to each other and for each other. You spark stress. Anxiety. Puro Trust ganun na. issues. Yeah. 1 to 10, nung kayo pa, gaano mo kamahal si Eliza? 10 po, syempre. Oh. 1 to 10. Gano'n mo minahal si Vance? 10 din po. Hindi naman po ako masasaktan ng ganun kung di ko siya mahal eh. Kanina nakwento niya sa amin kung paano siya nasaktan at nadurog nung nawala ka, nung umalis ka. Ikaw, kamusta ka nung nakipag-break ka? Mas naging okay po ako nung nawala kami eh. Kasi parang kami pa po, parang nadedetach ko na po yung sarili ko sa mga actions na ginagawa niya. Ganun po. Bago pa sila naghiwalay, unti-unti na siyang nag-move forward. Nire-ready Unti-unti na na yung pagbabago, Yes. yung kasanayan. Kasi yun nga eh, yung nagkakos talaga sa'yo ng pain at saka suffering, yung attachment mo dun sa tao. Di ba? Kaya yung iba, kaya sinabi niya, unti-unti siyang dumedetach. Kaya nung nakadetach na siya enough, break na tayo. Nung nag-break sila, hindi na ganun ka-painful kasi nakadetach na siya eh. Nai-ready niya yung sarili niya. Kaya, So, that's life. Hindi
Hindi ka na nag-girlfriend ulit? Hindi na po. So, ikaw, hindi ka pa nagka-boyfriend ulit? Hindi pa po. Pero may mga nanliligaw. May mga nagtatry, pero Ba't hindi mo sinagot? hindi ko pa rin po kayang magpakilala pa eh. Kasi What do you mean? magpakilala pa po sa parents ko. Kasi Oh. parang yung last kong napakilala, ganun. Tapos, Pero ngayon ready ka na ulit. Kasi ano ka na, 18 ka na eh. opo, kaya ko na po ulit. Kaya na. Pinapayagan ka na rin. Sabi naman po nila, Sige, may papakilala kami sa'yo. Gusto mo yon? yes po. Hindi namin alam kung magiging madali ito para sa'yo, pero let's see, hihingi naman ng reaction mo mamaya, okay? Let's start the search. Eliza, it's time to meet our searchy. Searchy number 1, reveal. What's up, madam people? My name is Luis, 19 years old. Ang gym rat ng Cavite. Alin? Ano? Gym rat. Gym rat. Gym rat. Ginangat-ngat niya yung mga barbell. Gym rat. Hindi. Mahilig siya mag-gym. Taga Cavite rin. Yeah. What else do you do aside from going to the gym? Varsity tayo ng basketball tsaka ng badminton. Varsity tayo pala ng basketball. Alam mo, tol. Kasi BB. Basketball and So what's your badminton. position in athlete basketball? siya, pare. Anong position mo sa basketball? More on small forward tayo eh. Small forward. Bakit mo Less than dinadamay center. mo ko dyan? Ikaw lang naman yung nag-training ko. Eh, baka naman nakasama siya sa laro, tol. Sabi mo ba? Aabangan ko paglaki ni Kyle. Baka ganyan na rin magsalita yung anak ko paglaki. Anong school mo? Anong school natin? Incoming college po tayo. EYA, Cavite. Eh, EYAC. Ayan. Pag nag-enroll siya sa EYAC, bumagsak. EYAC. Kailangan EYAC pumasa ka Cavite, doon, Emilio Luis. Aguinaldo College. Yes. Alright. Nagka-girlfriend ka na? Siyempre naman. Oo, siyempre nagka-girlfriend na tayo. Nakailang ka, tol. Nakailan na tayo? Isa. Isa lang. Sinong nakipaghiwalay? Siya po. Oh. Bakit nakipag-iwalay? Ayaw niya ni. Ay, ayaw na. Niwan pala tayo, tol. Tayo. So, anong pick-up line natin, tol? Eliza, bini ka ba? Bakit? Ikaw kasi yung binigay ni Lord para sa akin. Again? Hala. So, ikaw doon binigay ni Lord sa kanya. Tingnan nga natin kung mas pasabog si number 2. Eto na, searching number 2, reveal. What's up, madlang people? Ako nga pala si David, 21 years old, ang haranista ng Parañaque City. Haranista. Kakatuwa naman si Bern. Di si Bern yan! Si Bern. Uwi na si Bern! Kawig niya yung team ko na ano. Pogi din yung kasing pogi mo, si Bern. Okay. David, saan ka nakatira ka mo? Sa Parañaque City po. Ay, kahawig niya si Leandro Valdemor. Oh. Yung isang ano yung sexy star nung Nung 90s. 90s, yeah. Tsaka si Ice. Medyo hawag ni Ice eh. Awig ng anak ni Bong. Oo. So, nagka-girlfriend na si David? Twice po. Nasaktan ka na? The last po, yung talagang very traumatic for me. Oh. Sino nang iwan? Siya. Kasi, actually, I fell in love with her so deeply. Hindi ko in-expect na sobrang lalim yung magiging attraction ko sa kanya. To the point na nananaginip na ako. Pero, long story short, mahal niya pa ex niya. Mahal pa si ex. Yes po. You fell in love with someone who was in love with someone else. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. True. Ay. Rhyme. Mahal kita, mahal mo siya. Kanta yun ni Sharon. Mahal niya ay iba. Mas mapalad ka, mahal ka niya sa akin. Walang nagmamahal. Mahal kita. Mr. Dreamboy. Mr. DJ. Mr. DJ. How are you now? I'm feeling ready.
Ready na siya. Gano'n na ba katagal to? How about, I'm feeling sexy tonight? I'm feeling sexy tonight. More than 1 year na. More than 1 year na. Pwede na. Handa na din siya. Handa na din siya. Nag-aaral ka? Opo. Saan? Sa UE Caloocan po. Ano course mo? Business Management po, incoming 4th year. Ang laki ng UE Caloocan. Sa letre yan, di ba? Sa Sangandaan po. Sangandaan. Nagka-Parañaque ka pero sa Caloocan ka nag-aaral. Ang layo. Opo. Yung father ko po kasi doon nagtatrabaho. Alam mo ba yung ng hymn ng UE? Ano? Don't break my heart, my achy, breaky heart. That you understand. UE! Ganon! 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 Nakaharap ka na naman ng lalamunin. Kala mo hindi namin alam Nagtabi ka, yun. ha? So, ayun. Anong pick-up line mo para kay Eliza? Pasensya ka na, Eliza, pero wala na akong pick-up line eh. Lahat kasi taken na, ikaw na lang hindi. Ay, galing. Grabe. So, eto na yung susunod. Searching number 3, reveal! What's up, madlang people? Hi, Eliza. Ako nga pala si Sean, 20 years old. Ang gamer boy ng Quezon City. Gamer boy. Gamer. Bakit? Anong nilalaro mo? PC games. PC games. Okay, so gamer ka. Nagsistream ka? Hindi po. Hobby ko lang. Yung iba kasi di ba pinagkakakitaan yung pagsistream ng pag-games. Ikaw, hobby lang talaga. Sino mang kalaro mo usually? Friends ko, pero usually ako lang mag-isa. So, kung pag-uwi ka ng bahay, drawing ako. Ayun lang. Okay. Ilang taon ka na, Sean? 20 po. Anong ganap mo sa life? My hobbies are basically going to the gym, maglaro. Gym rat ka din? Depende. Halata ba sa katawan? Okay. Nag-aaral ka ba? Yes po. Okay. Saan? Ateneo po. Saan Ateneo? Doon po sa Katipunan. Hawig din siya ni Joseph Marco eh. Oo, gwapo. Joseph Marco, hawig. Yeah. Okay. Sean. Okay. Nagka-girlfriend na si Sean? Of course. Nakailan? 3 na po. 3. Nasaktan ka na din? Siyempre. Nakapanakit ka na ba? Oo. Anong mas madami? Yung nasaktan ka o nakapanakit ka? Nasaktan ako. Paano ka nasaktan? Anong ginawa niya? Basically, recent lang to. January last year. So parang kwento nga ni David, third party naman sa akin. Pinagpalit ka niya. Yes po. Nagsabay. Kayo pa, meron na siyang iba. Yes po. Yung ikaw naman na nakasakit, anong ginawa mo? Nag-cheat po ako. Karma din, no? Oo. Pero ngayon, okay ka na? Dahil mo, siyempre. Okay na si Sean. Anong pick-up line mo ka, Liza? Go, Sean! Ayoko pa sana pumasok eh, kaso baka mamiss ko magkating. Bakit? Magkatinginan tayo. Ay! Pero nakaka-bother yun, yung katinginan mo gumagano sa'yo. Tatakbo siguro ko, no? Yung, nag-aabang kayo ng tricycle. Pero Ganap cute ka naman ng sa kanya. tanod doon, ha? Cute naman yun sa kanya. Oo, lalo na kung hindi durog yung crackers dyan sa bibig mo. Kakasubo lang. Pag ako yung gumagano'n. Oy, iba. Buhay yung talakitok. Naka-survive po. Naka-survive. Thank you very much sa inyong tatlo. Tanungin natin si Vance. Kamusta yung tatlong boys? Okay naman po sa akin. Okay naman. Kung isasama ka sa kanilang tatlo, sa palagay mo, maaangatan mo sila? Feel ko, oo. Sino yung pinakamukhang mabait sa kanilang tatlo? Bigyan mo ng idea si Eliza. For me, si Luis. Si Luis pinakamukhang mabait. Sino pinakamaporma sa kanilang tatlo? Si David. Si David. Sino pinakamasayang kasama? Sean. Si Sean. Okay, ayun. Binigyan ka na kahit papano ng idea ni Vance. Ngayon, ikaw naman ang umistima sa kanila. Ano ang iyong first question? Question number 1. Kaduwagan ba kung sa chat ka lang nakipaghiwalay? Bakit? Kaduwagan ba?
Luis. For me, hindi siya kaduwagan kasi ang tao meron naman po tayo kanya-kanyang way sa pakikipag-break. Pero kung sa akin yan mangyari bilang isang romantiko at marespeto, kailangan kong panindigan kung ano yung nangyari, kung ano yung conflict. Diba? Dahil kumbaga kung ako ay nakipag-date, harap-harapan. Kung ako ay nanligaw, harap-harapan. Dapat makikipag-break din ako harap-harapan. Pero ang hirap din yan, no? Ang hirap niya kung nag-cheat siya harap-harapan. Sakit talaga yun. Huwag yun! Hindi siya daw kaduwagan, pero para sa kanya parang disrespectful. Sa isang romantikong lalaking tulad niya, kung gagawin niya man daw harap-harapan. David, top that. Para sa akin po, kino-consider ko po talaga siya na kaduwagan. Dahil bilang isang lalaki na nakaranas magmahal at minahal, nagkaroon ako ng tapang na humarap sa kasiyahan. Nagkaroon ako ng tapang na humarap sa mga taong close sa kanya, na ipinagmamayabang niya na minamahal niya at minamahal siya. Ngayon, kung nagkaroon ako ng tapang na gawin lahat ito, kailangan ko rin magkaroon ng tapang na itigil ito. Kaya ang sagot ko po ay kaduwagan po ang makipaghiwalay sa chat. Maganda siya managalog, no? Pati ka mag-gym kasama nila. Kasi nag-gym sila. Siya lang din nag-gym. Si Sean, pakinggan natin. I think na kaduwagan nga siya. Kasi nga, kung hindi pa buo loob mo, ba't nga may paghiwalay sa chat, di ba? Kung nilagawan mo siya in person, tulad nga sinabi ni Luis, dapat may lakas ng loob may pag-break in person. Pero ayun nga, kung wala talagang lakas ng loob ng ganun, duwag ka nga. Have you done that? Nakipag-break ka na ba sa text lang? Hindi. Never. Laging in person? Yes po. Ikaw din, David, never mo pang nagawa? Yung last ko po is nakipaghiwalay po ako in person po. Pero the rest, text lang? More or less po. Yes po. More or less. So, yung first part, tinext niya. Second part, sinabi niya in person. Super nguya Baka nagkita kasi sila. Wala na nga yun. Okay. Ikaw, Luis, nakipag-break ka na sa text? Never? Never po. Never. Eliza, kanino mo ibibigay ang green flag? Kay number 2 po. Kay number 2, kay David. Ba't mo nagustuhan yung sagot niya? Kasi parang may siya, may lakas ng loob para makipag-usap ng harap-harapan, ganun. Tanungin natin si Vance. Vance, okay ba yung sagot ni David para sa'yo o mas may iba kang natipuhan? Para sa akin po, okay po. Tama naman po si David. Sang-ayon ka na siya ang pinili ni Eliza? Okay lang po. Okay. Congrats, David. May green flag ka na. Thank you Next po. question, please. Question number 2. Ang problema ba sa isang relasyon ay naiiwasan o kailangan talagang pagdaanan? Unahin natin si Sean. I think double-edged sword siya. Kasi nga, kailangan mo talaga pagdaanan yung mga problema, especially pag nasa relationship kayo. Pero at the same time, pag inaayos mo yun, syempre, inaayos nyo para maiwasan yung problema. So I think, kailangan mo pagdaanan para maiwasan yung problema. Pag natuto ka na, nasusubukan mo siyang maiwasan. Okay. Isunod natin si Luis. Search number 1. Si number 3 yung una. Ito si Juan. For me, kailangan po pagdaanan kasi naniniwala ako it's all about system, it's all about process. No? Hindi ka mag-grow, hindi ka matututo kung hindi mo kailangan pagdaanan. Yun po. Okay, maraming salamat. David, search number 2. Katulad na lang din ng sinabi ni Sean na napakaganda terminology niya. Isa siyang double-edged sword. So, hindi naman sinasabing masama na iwasan ang mga conflict, di ba? Pero, masama rin ito na iwasan ng mas maaga pa. So, ang punto ko po is, dapat po talagang hinaharap natin ng mga problema para in the long run, maiwasan din natin ng mga baulit ito. Ayun po. Okay. Eliza, kanino naman mapupunta yung next green flag mo?
Kay number 3 po. Kay number 3, yung unang sumagot, si Sean. Wow. Bakit? Kasi parang same kami ng point of view na ganun dapat. Na kailangan nga. Ikaw, siya rin ba ang napili mo? Vance? Yes po. Siya din. Si Sean din. Oh, pareho kayo ng choice, ha? Bongga yan. Agawan kami. Baka mag-aagawan pa kayong dalawa. Last question, please. Question number 3. Sa edad mo ngayon, anong tanong tungkol sa pag-ibig ang gusto mong mabigyan ng kasagutan? David, mauna ka. Search number 2. Kahit man umabot ako sa anong edad ko, mapa 5, 10, 20, 50, or kahit ilang taon pa, ang isa lang ang gusto kong katanungan na makuha, kahit pa way back before. Sa mga nakikita ko sa mga sa public, sa mga nakikita ko sa aking mga relatives, sa aking mga minamahal din. Isa lang ang tanungan na gusto kong masagot. Kung paano ba magkaroon ng pagmamahal na aabot hanggang sa kamatayan. Ayun po. Mic drop na yun, Mic no? drop. Paano mo Uy! Uy, tayo! Uy! May daga. I'm a studio rat. Oo, studio rat. Kasi hindi na kami umuwi. Dito lang kami nakatira. Studio rat kami. Yan ang bagong tawag pala. Tanungin natin si Sean. Number 3. Sa edad ko ngayon, based from experience, I think paano mo hindi mapagkasawaan yung tao habang minamahal mo. Kasi sabihin natin na, mahal mo nga siya. Pero in the long run, syempre may mga times na magkakasawaan kayo, parang inip na inip kayo sa isa't isa. At gusto ko matuklasan, gusto ko malaman kung paano nga na maging happy yung relationship. Ang ganda nun, no? Yung paano ang gagawin natin para hindi tayo magsawa. Kasi nakakatakot di ba? Kahit anumang bagay na ginagawa mo araw-araw, kung matagal na matagal, baka umabot ka sa puntong may bagot na din. Nasawa. Kasi parang routine na yung lahat. Kaya dapat naihahanda mo yung sarili mo. What are you gonna do pag umabot ka sa puntong yun na yung mahal mo pero parang nagsasawa ka sa ganap? Luis. Sa akin, bakit kailangan magloko pagdating sa pag-iibigan? Yun lang. Yun ang gusto mong maitanong at masagot. Eliza, napag-isipan mo na ba kung kanino mo ibibigay ang huling green flag? Based po sa mga naging sagot nila, kay number 3 po. Kay Sean! Okay, congratulations, Sean. Tapos na ang paghahanap natin ng kadate ko. Si Sean na yon. Eto muna ang mga searchy na hindi mo napili. Eliza, searchy number 1. Magpakilala ka na. Hello, Luis nga pala. Nice to meet you. Congrats and cherish every moment. Yun lang. Thank you. Thank you, Luis. At ito pa ang hindi mo pa napili, si David. Hi. First of all, sana magkaroon kayo ng magandang relationship with Sean. Sana things work out and may the best with. Thank you. Thank you so much. Parang bait itong batang tulong. Sean, wait lang, pero may mensahe kasi si Vance kay Eliza. Pakinggan natin. Hi, Eli. Yung sa pinili mo lalaki, sana mahalin mo kung paano mo ko mahalin ng tayo pa. Yan lang. May sasabihin sa'yo si Eliza. Pero nakakatakot yung mahalin daw ng katulad ng pagmamahal sa kanya dati. So after 4 months, iiwan na niya. Eliza, anong message mo kay Vance? Thank you kasi lagi mo akong iniintindi nung tayo pa. Lagi kang nandyan. And sorry kung
di naging maayos yung relationship natin, yung pag-end natin. Yun, super na-appreciate kita. Thank you very much, Eliza. Vance, may gusto kang sabihin kay Sean? Pwede kang lumapit. Sean, pagbutihan mo. Pagbutihan mo kilalanin mo mabuti si Eli. Yun lang. Sean, tabihan mo na si Eliza. Dali! Oh, excited si Eliza. Tabihan mo lang muna. Mamaya, Eliza, diyan ka lang. Upo ka Upo doon. ka, sabi ko. Huwag ka tumawid basta-basta. Diyos ko naman, itong Atenisa, agresibo. Na-excite siya eh. Wait lang.